hindi dapat na maubos yung oras doon sa pagpipresent ng acknowledgement receipts. Magsasawa ang tao doon. Magsasawa. Kaya nga sana dapat, ano na eh, yung mga hindi naman pwedeng lahat na lang ng acknowledgement receipts i-present doon, mauubos doon. Dapat sana, dapat yung mga pwede na kasing i-accept ng defense, tinanggap na eh. Kaya lang, ano rin eh, mukhang ang estratehiya nga ng defense, i-delay ng i-delay hanggang sa magsawa ang mga tao, mawala ang interest. Yung mag-drag na yung impeachment, 'di ba? Nald, yan yung Yes. Yan yung defense ng yung strategy ng defense na parang napansin yan ng prosecution. Ganun yung strategy ng defense, i-drag ng i-drag. Tapos hanggang sa mawala na ang interest ng tao. Ay dito pa naman sa impeachment, ang pinakadapat dito, yung tao hindi mawala yung interest. The court Nald, of public opinion. Yun yung yan, mahalaga. okay The ka na court daw, Nald. of public opinion. Oo. Okay ka Dapat na, hindi okay ka na daw. Oo, dapat hindi mawala yung the court of public opinion. Kaya nga, parang by design eh. Talagang gusto nila to bore us to death. Para pagdating ng mga mahalagang mga explosion, katulad ng bribery at saka unexplained wealth. Sabi kasi ng Okta survey, yun daw hinihintay ng tao eh. Yung bribery at saka yung unexplained wealth. Para pagdating nun, wala na makikinig. Wala na makikinig sa evidence. Parang gano'n yung ginagawa nila eh. Kung ano-ano. Meron pang fake news na nahuli daw. Na nahuli daw si Bato. Meron pang nung kahapon, meron pang mga kabaong. Diba? Ginugulo itong impeachment eh. May kabaong pa. Tapos yung mismong proseso, napaka-tedious, napaka-boring. Ikaw, anong tingin mo, Tony? Tingin mo, sadya ito? Mahirap naman sabihin by accident lang o coincidence lang. Lahat ito nangyayari. Ano yan eh. Saka yung prinopose nga sana ng yung prinopose sana ng prosecution na baguhin yung sequence. Ang ganda, mas tama yun eh. Unang-una, pag ang mangyayari, dapat tapos-tapos. Halimbawa, nung pinag-usapan yung grave threat, dapat matapos mag-present yung prosecution, present na rin ang defense tungkol sa grave threat. Tapos na yun. Ayaw pumayag ng defense sa ganun eh. Imaginein mo, di ba, napag-usapan na yung grave threat. Tapos sa bandang huli, babalik na naman yan sa grave threat. Anong interest ng tao sa kumbaga, ano ba yan? Pag-uusapan na naman yan, galing na dyan. Kaya, medyo, nga talaga, ang nangyayari, dinidelay ng defense, nagdadrag yung trial. Ang problema, kapag nagdadrag yan, lahat naman nagsasabi, para sa advantage yan ni Sara at ng defense kapag tumagal ng tumagal. Kasi ang tao, mawawala na rin yung interest. Hindi dapat mawala ang interest ng tao dyan. Kasi napaka-importante ang pinag-uusapan dyan. Kaya lang, para nga mawala yung interest, ang style ng defense, delaying tactics. Kahit pati yung kanilang mga supporter na senador na sabi nga ni Alan Peter ay neutral daw. Pati sila kasama dito sa taktika na i-delay ng i-delay. Ito eh, medyo talaga. Pero next week, mukhang magiging magandang next week natin na abangan kasi ipipresent next week yung dalawang special. Oo, yung mga disbursing officers. Sila yung payees. Sa kanila nakapangalan yung mga cheque na in-encash. At sila yung nag-encash. Pagka-encash nila yung mga cheque, malalaking amount yon, pinasa nila kay Cornel Lachica at saka kay Cornel Nolasco. Sigurado, maraming itatanong sa kanila ang prosecution. Ang lalabas nga yan, Nald, dapat, di ba, direct examination? Dahil hostile witness yan, kasi pabor yan kay Sara eh, mga tao ni Sara yan. Ang mangyayari dyan, yung tanong ng prosecution, tipong cross-examination yan. Hindi direct yan. Kasi, pero ang advantage naman sa hostile witness,
kapag hostile witness yan, pwede kang mag-leading questions. Ibig sabihin, ang pagtatanong mo hindi pwedeng ilimit ng defense. Hindi rin pwedeng ilimit ng presiding judge. Kasi nga, hostile witness yan eh. Kailangan mong ang tanong mo sa kanya, i-guide talaga siyang sagutin niya itong tanong na ito. Kasi ano yan eh, hindi talaga yan magko-cooperate. Kasi, di ba dapat, sa normal na proseso, ang direct examination, hindi nagli-lead ang yung nagtatanong sa direct examination. Inaano niya lang, nagpo-pose siya ng question, tapos nagsasagot na yung witness. Kasi nagko-cooperate yung witness. Pag hostile ang witness, hindi siya magsasalita eh. So kailangan... Pwede ba siya mag-invoke ng right against self-incrimination? Hindi ano yan eh. Kasi ito, hostile witness ito, may leeway dito yung prosecution. Ang leeway ng prosecution, pwede siyang magtanong, gisahin ito. Kasi lumalabas, para nang parang i-cross-examine yan ng prosecution. Bagamat witness yan ng prosecution, kasi sila ang tumawag niyan, pero ang pagkakaiba niyan, cross-examination ang style, hindi direct examination. Kaya sigurado tayo, magaling na mga tanong ang gagawin dyan nila Lorna Kapunan. Ay nung mas magagaling na mga tanong yan ang lalabas. Kasi nung isinalang iyan doon sa sa Kamara, di ba, Nald, yung House Committee on Good Government and Public Accountability, ay tumaas na ang mga BP ng mga yan. Ni Paharda at saka ni Gina Acosta. Dinala na yan sa hospital eh. Yes. Baka, Tony, pwede mo ipaliwanag anong kaibahan ng cross-examination? No? Para sa mga tigapakinig natin na hindi sanay sa litigation. Hindi, yung napanood natin itong mga nakaraan, nakita naman natin yung direct examination saka cross-examination. Halimbawa, yung pinakahuling testigo na present ng prosecution, yung yung co-auditor, si Wamil, si Attorney Wamil, si PA lawyer yun eh. Ay di ba, present ni Attorney Kapunan yon, nagbibigay lang siya ng tanong, tuloy-tuloy na yung pag-narrate ng witness. Kasi cooperating witness yon. Direct examination yon. Pagkatapos ng direct examination, yung defense naman ang may right na mag-subject doon sa witness sa cross-examination. Dito sa hostile witness, kasi bagamat ang nagpatawag dito ay prosecution, pero ang totoo, tao ito ni Sara Duterte. So, hindi ito magko-cooperate. Kailangan mo itong gisahin. Kailangan mo itong gisahin. Hindi mo ito pwedeng asahan na pag nagbigay ka ng tanong, sasagot na siya ng tuloy-tuloy as cooperating witness. Hostile nga eh. So, kapag kaganyan, ipapayagan ng court, ng impeachment court, ng presiding judge na mag-lead. Ibig sabihin, ang tanong ng prosecution dyan, mga leading questions, i-guide niya na sagutin mo to. Hindi pwedeng hindi mo to sagutin. Hindi pwedeng mag-object yung defense dyan, sasabihin na leading question. Kasi hostile witness eh. Hostile witness. Kaya halimbawa, bakit mo ibinigay kay La Chica yung pera? Ay di ba ikaw disbursing officer ka? Di ba dapat ikaw ang maghawak noon, dalhin mo dun sa opisina mo, itago mo doon? Ang ganyang klase ng questioning, hindi pwede yan sa direct examination sana. Kasi ang dami mo nang ginaid mo na ng sagot eh. Pero dito, ang mangyari, pwedeng itanong yung mga ganon. Sino ang nag-utos sa'yo na dalhin kay La Chica? O sasabihin sa nila, si BP Sara. Eh bakit mo sinunod? Alam mo ba na mali yung ginawa mong ganon?